Dead on the spot ang police asset matapos malapitang pagbabarilin sa Santo Tomas, Batangas. Jimbo Tejano magbabalita exclusive. Makikita ang pagtawid ng riding in tandem sa kabilang kalsada ng Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay San Agustin, Santo Tomas, Batangas. Unang bumaba ang angkas at saka sinipat ang ilalim ng motorsiklo. Ang lalaki namang nakajacket saglit na sinipat ang paligid. Ilang minuto pa ang lumipas. Naglakad ang lalaking nakajacket patungo sa likurang bahagi ng nakaparadang jeep at lumapit sa katabi nitong tricycle kung saan nakatayo ang target saka pinaputokan ng 2 beses sa ulo. Dead on the spot ang 59 anyos na biktimang si Alberto Halilimasa na ayon sa mga otoridad, isang police asset. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng kalibre 45 baril. So nagsimula ito accordingly doon sa pagkahuli ng mastermind. Previous na nahuli sa illegal number game na ang pinagbibintangan niya itong si victim ang nagturo sa kanya sa pulis. Agad nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV sa lugar ang PNP para matunton ang mga suspect. Sa isang anggulo ng video makikita ang gunman at mastermind na nagpakarga muna ng gasolina sa barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Tila naniguro muna kung may kargang gasolina ang kanilang motorsiklo bago isagawa ang pagpaslang sa biktima. Dito na pinagtagpi-tagpi ng otoridad ang mga nakalap na CCTV at impormasyon hanggang sa matukoy ang pinagtataguan ng mga salarin. So wala pa silang cover na helmet, walang cover pa halos yung mukha nila at aninag yung itsura nila. So ito, pinakita doon sa area ng escape nila at may nakakilala doon na isa at naiturong at napangalanan. Unang naaresto ang gunman sa isang terminal sa Turbina, Calamba, Laguna at nakuha sa kanyang baril na may bala na pinaniniwala ang ginamit nito sa krimen. Sumunod na nadakip sa 13 Martires, Cavite ang mastermind matapos ituro ng kasama. Set up actually ito na pumunta sa isang lugar and then pumunta naman dahil sinabi na nandun yung family niya at doon nga na-aresto sa yung motor at dala rin yung baril. At inako rin niya na yun nga daw ang nag-utos sa kanya. So tinuro niya na ito ay dahil may constant communication din naman sila, finalo up na sa 13 Martires City. So that night din nahuli silang 2. Ayon sa isa sa mga suspect, matagal na umano siyang nagtitimpi sa biktima dahil sa mga pagbabantaan nito sa kanyang buhay. Pinagbantaan po ako niyan, tapos yung pong kapatid ko ay dinadamay pa sa mga kalokohan. O dinuro ako pinagbantaan ko doon. May kalalagyan ka sa akin. So ibig sabihin po parang inunahan nyo lang siya? Eh siyempre ho, sa kalagayan ko naman ito, inunahan ko na ho siya. Aminado naman ang gunman sa krimen na dati na siyang nakulong dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Lumapit po rin kumpare ko sa akin at sobrang galit po doon sa biktima. So ako po hindi ko po makapagtiis sa sarili ko at yung kumpare ko po sobrang sama ng loob. Kaya ako pinatay ko na siya. Kasong murder ang isinampang reklamo laban sa mga suspect. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.